Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melkisedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melkisedek ay hari ng katarungan at siya'y hari ng Salem, na sa ibang salitay, hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi, ayon sa tuntunin ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, "Ikaw ay saserdote magpakailanman," ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng Poon sa hari ko't Panginoon, "Maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari, ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ngayon ang ating programa na Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan ay umaangkas tayo o nakasakay tayo sa Salita ng Diyos, na kung saan nakaukit o nakasulat din naman ang ating buhay. So, ngayon sa ating ebanghelyo, ang sitwasyon ay araw ng pamamahinga. Pumasok si Jesus sa sinagoga kasama ang mga ilan niyang mga disipulo. Napansin niya ang isang lalaki doon na patay ang isang kamay. Nais niya ito siyempre pagalingin at tinignan niya ang paligid at nakita niya may mga tao doon kasama mga Pariseyo na binabantayan siyang magkamali. Kung kukumpara natin ang eksena na ito kay Jesus, kumbaga sa salita natin para bagang
walang masamang tinapay. Kahit sino ay kinakausap, kahit sino ay nakikipag-ugnayan siya, samantalang narito rin ang grupo ng mga tao na kung saan ay mapagpuna at may masamang binabalak sa kanya. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip at mas mahalaga, alam niya rin para sa kanila ang sariling agenda at hindi mahalaga sa kanila yung taong naroon na may sakit na kailangan ng pagpapagaling. So araw ng pamamahinga sila'y nasa sinagoga. Alam natin ang sinagoga ay lugar na kung saan nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagdarasal, pinupuri ang Panginoon, at dito ay may hamon sa atin upang magkaroon ng isang isip at isang puso. Subalit nakikita natin dito ang umiiral sa mga taong nasa paligid ni Jesus ay ang kanilang pagiging makasarili. Mas mataas ang kanilang agenda kaysa pagmamahal sa kanilang kapwa. Sa madalit salita, nagiging matigas ang kanilang puso at ang kanilang ulo. Dito rin makikita natin ang dahilan kung bakit yung mga pabigat sa relihiyon sa panahon ni Jesus ay nagbigay ng daan upang maging popular ang mapagpalayang pagsunod kay Jesus, at ito ang Kristyanismo. Technically mga kapatid, ang pagpapagaling sa araw ng pamamahinga ay labag sa batas ng Sabat. Kaya nang tanungin ni Jesus ang mga Pariseo, mas minabuti nilang hindi sumagot. Kumbaga, play safe sila at siguro nasa isip nila, bagamat masama ang kanilang loob, saka na lang sila babawi. So may paghihimutok ng kanilang damdamin. Kaya naman, ang galit din naman at lungkot, magkahalong galit kasi ang lungkot, sabi dito sa Ebanghelyo, ang naramdaman ni Jesus dahil namalas niya ang pagmamatigas ng ulo at ng puso ng mga taong nandun sa kanyang paligid. Dahil sa kanyang gagawin, alam niya na pwede siyang mapahamak kahit na ito'y mabuti. Pero hindi siya umatras kahit na alam niya na mayroong masamang balak ang mga nasa paligid niya. Malamang yun ding lalaking patay ang sang kamay ay ninenervyos, hindi niya alam kung ano ang sunod na mangyayari. Pero pinagaling siya ni Jesus, kaya naman naiunat niya ang kanyang mga kamay. Mga kapatid, mapapansin natin ang mga ganitong klaseng hidwaan. Kadalasan, ang mga relihiyoso at ganun din ang mga mambabatas ay nagkakaisa. Di ba? Meron silang pagkukuntsaba. Para ano? Para sirain si Jesus, para sirain ang mga turo ni Jesus. Labanan nito talaga ng kontrol At mapapansin natin to sa ating panahon. May mga batas na kontrobersyal o issue para sa moralidad, pero maging minsan ang simbahan ay tumatahimik o kaya minsan ay sumasang-ayon pa dito. No? Tahimik tayo sa mga mahalagang isyung ito na kaya naman nakakapasa at nagiging batas. Sinasantabi natin ang Diyos. Kaya naman sa eksena dito sa Ebanghelyo na magkauwian na, magkahiwa-hiwalay na, narinig natin din sa Ebanghelyo na itong mga makapangyarihan na ito ay nagplano. Nagsimula silang magplano kasama yung mga kakampi ni Herodes, mga Herodians, na ipapatay si Jesus. Bakit? Dahil hindi nila makontrol si Jesus. Nais silang manatili sa kapangyarihan. Sino ang nais ni Jesus na gumaling dito? Yun lang bang lalaking patay ang kamay? Hindi. Nais niya rin pagalingin yung mga taong nasa paligid niya, yung mga Pariseo. At ganun din tayong lahat na hindi natin maiunat ang ating mga kamay, lalong-lalo na sa pagtulong sa ating kapwa.
Alam nyo, ayaw naman ng Diyos talaga pahirapan ng buhay natin. Mahirap na ang buhay natin eh. At alam niya ang sagot sa masalimuot nating buhay ay isa lamang. Ang tayo ay makapagmahal. Maiunat natin ang ating kamay para sa ating kapwa. At alam din natin mga kapatid, at sinabi ni Jesus, pinagdiinan niya ito, ng pinakadakilang utos ay ang pagmamahal. Di natin maiunat ang ating kamay sa pangangailangan ng ating kapwa. Lalo na sa mga taong hindi natin gusto at hindi natin nakakasundo. Nahirapan tayong magmahal. Diba? Meron nga tayong sinasabi, nagiging parang bato ang ating puso. Minsan pa nga, nagiging malupit tayo sa ating kapwa. Alam niyo, ang galit na ito ni Jesus na sinasabi dito at ang kanyang habag ay nanggagaling sa kanyang mapagmahal na puso na hindi makapaghintay sa pagnanais na tayong lahat ay pagalingin. Magkaroon ng paghihilom nang sa ganon tayo din ay makapagmahal. Dalhin sa tunay na relasyon sa kanyang Ama, sa Diyos at sa ating kapwa. Alam niyo, wala nang makakapigil pa kay Jesus na gawin ng mabuti. Naisin na maunat din natin ang ating kamay. Tayo'y hilumin at padaluyin ang buhay sa atin nang sa ganon sa pamamagitan din natin ay dumaloy ang buhay na nanggagaling sa Diyos sa ating kapwa, sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya lang, pwede nating barahan ito sa isang bagay, sa pagmamatigas ng ating puso. Marami pong salamat sa inyong muli at ngayon po ay mananalangin tayo at igagawad ko ang pagpapala. Iyuko niyo po ang inyong mga ulo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, kami lumalapit sa iyo at humihingi ng paghilom. Hindi lang sa sakit na aming nararamdaman pangangatawan, lalong-lalo na sakit ng aming puso, ang aming pagmamatigas sa aming kapwa, sa aming mga paninindigan, sa pusong napakatigas upang iunat namin ang aming mga kamay, lalong-lalo na sa pangangailangan ng aming kapwa. Igawad mo ang mapagpagaling mong kamay sa bawat isa sa amin, nang sa ganon, maging ganap kami. Maibsan ang aming mga kahirapan, ganon din ang pagdurusa ng mga taong nakapaligid sa amin. At ang lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Marami pong salamat sa inyong lahat.